NRCP. So, NRCP is also a, anong tawag dito? Sideways. On a sideways, so, may, nire-respect niya yung mga support and resistances. During this day, tinamaan to eh. During this day, tinamaan tong support na to, itong gawin nating blue, tinamaan yung support na yun. Ayun, kaya karoon ng mahabang wick. Diba? That's also a 38.2 Fibonacci, if I'm not mistaken. Yun, no? During that day, binabacktrack lang natin. So, meron tayong 38.2 Fibonacci ito. Yung week nitong Darvas na to, yung previous Darvas, nag-ano din yan, nag-support din yan. So, pero dito, medyo ibang expectation natin sa NRCP kasi look at RSI 70, medyo nasa above RSI 70 siya. Diba? Tinitingnan natin yung possible of a breakout. Ito, NRCP. Yung chart nito looks like IDC before. Ayun ang reference natin. During this day. Ayan. During this period. Ayan. Tampatay natin yung MA. Pero, as far as sideways, yan. May sideways dito na nagkakata. Ay, hindi. Teka. Mas maganda yung PXP. Yan. So, mga sideways. Titignan nyo lang. Itong peak na to, itong dalawang peak lang na to yung titignan natin. Ayan yung peaks. Number 1, para lang makita nyo. Number 1, yung red, and then number 2, yung blue. So, tignan nyo muna mabuti. Number 1, yung red. Number 2, yung blue. Okay na? Okay? Kita na? Okay. Mapunta tayo sa NRCP. So, sa NRCP, yung red, ayan yung blue. Oh, parang ganun. Okay. So far, nire-respect nitong NRCP yung range resistance. Kati ng labi ko So, ayan. Tignan natin if mag-aano to. Pero, alam nyo guys, kasi maganda ang weekly nito, kaya this one is worth watching. It looks like MRC before pa 2 years ago. Weekly. RSI is above 70. Breakout na to sa weekly eh. As far as body. Oh. Then, may Darvas doon. So, next na Darvas resistance natin doon. Oh, diba? So, this week ba ang breakout week? So, for NRCP, yung tinuro natin na breakout point, yeah, sa magandang mag-close yan. Pagka nag-close yan dyan, all-in levels yan. Biro lang. Huwag mag-all-in ha. Kasisihin nyo ako. Do not quote me on this. Do not go all-in. Pero nandyan ng momentum. Antay-antay lang. Yung iba kasi ganito eh. Hindi ko alam kung bakit ganun yung karamihan na parang may nakitang breakout point na ganyan. Tapos, bibili na ako ngayon. Mag-breakout naman yun eh. Bibili na ako ngayon. And usually, may mga times na nang okay yun, anticipating breakout. Pero, believe me, most of the time, mali ka. If you're gonna buy below breakout point, most of the time, mali ka. Pag ina-anticipate mo yung breakout. So, pag ganyan, antayin nyo lang mag-breakout. Be patient, friends. Huwag nyo masyadong computing yung gains. Nabibili na ako ngayon para mamura pa. Lul. Yan daming na-stop out eh. Yan daming sisisi sa GSMI eh. Kasi ina-anticipate yung breakout eh. Tapos napapakat. Lul. Hindi mo kasi anticipate. Diba? Anticipation leads to constipation nga daw, sabi, diba? Kung makapag-antay, mag-antay ka kasi. Kulit-kulit mo eh. NRCP. Next.
Another reversal play. Pen. Pero ito, actually, ayokong i-trade to eh. Pero tingnan ko lang siya kung paano yung magiging itsurahan nito. Sinare ko lang din sa inyo na nasa watchlist ko to. Hindi ko pa alam kung paano yung magiging plano ko dito. Kasi I don't want to trade a lot of reversal plays. Ang dami na natin binabantayan. Binabantayan natin yung Togo, binabantayan natin yung DD, binabantayan natin yung CHP, yung X. Di ba ang dami reversal plays eh. Na baka hindi na natin makita yung mga uptrends. Baka mapamahal ka masyado sa reversal play. Yung uptrends na may bilis, hindi yung masakyan. Pero ito, nandito lang to. Hindi ko pa to actually ginagawa ng plano. Itong pen. Tinitingnan ko kung paano siya gumalaw. Kasi hindi ko masyadong tinitrade to eh. I can't remember the last time na trinade ko to. Pero I think this one was... Ano ba to before? Topic ba to? TA ba to dati? TA yata to dati. Nung TA pa to, dun ko siya tinitrade. Pero ngayon, wala na. Pero nasa watchlist ko pa rin siya. Pen. Next on my watchlist, downtrend pa rin. Ito, nakapuko lang to, lumabas sa screener ko kasi meron siyang bullish divergence. So, binabantayan ko lang din. Bantay-bantay moves. Puro reversal play, ano? Mga baka ayun ang mga bilhin nyo. Diyos ko. Tagal lang aantayin nyo dyan. Ako, doon tayo sa momentum. So, ito nasa watchlist ko lang din yan. Naghahanap ako ng possible momentum eh. Na ano. Oh! Pip. Next. PNX. Ayun ang bull trap. Na basic, Brad. Itong magandang i-screenshot niyo yung PNX tapos bilugan niyo yung RSI 70. Diba? PNX tapos lagay ka ng note. RSI 70 below. Diba? Oh, hindi sumunod yung RSI dun sa momentum ng price. Pagka ganito, walang volume. Hindi maganda yung breakout. Kailangan kasi magkaroon ng breakout ng volume talaga yung onset of breakout yung first day na kumawala. Tapos magtuloy-tuloy magkaroon ng follow-through. Hindi nagkaroon ng follow-through. That's why went down. Mahina. Weak. So, screenshot nyo yan and ilagay nyo sa ano nyo yan. Kung sumakay ka dito ng sa breakout trader, dapat nakakat ka na today. Do not think about whipsaws. Yan talagang buhay trader. Mag-whipsaw tayo na mag-whipsaw. Pero we have to protect our capital. And look for the next best trade. Next. Ito. Another reversal play. Tinitignan ko lang din to. Yung nakataka ko ba't gumagalo tong Felix? Nagtataka ko, beshi. Wow! So, dito sa Felix, dito nagkaroon ng support. Diba? Ano napapansin nyo? Beshi. Diba meron din tayong bullish divergence na naganap doon. So, sa RSI lesson ko, I call this one sliding divergence. Meron tong pick up ng So, dun sa mga nag-aabang ng RSI workshop ko, matutuwa kayo dun. Possible na dumugo yung utak. Super technical kasi talaga siya eh. Sa bullish divergence kasi, we have to be very technical about it. We have to analyze the candles one at a time. Kasi, it's, as we all know, bullish divergence, makikita nyo lang yan sa downtrends, diba? As opposed to bearish divergence na makikita nyo sa uptrend. So, bullish divergence is a possible reversal signal nung prior downtrend. And that's the reason why kailangan natin siyang i-analyze very objectively, hindi yung mapapahype ka kasi bottom fishing to, ako yung pinakamababa sa lahat ng mga friends ko, may pagmamalaki ko to kapag ka nag-reverse. Diba? Wala, hindi ganun. So, meron tayong mga couple of bullish divergence trades like yung nakita na natin kanina yung sa yung sa PIP. And then ito, next one is PLEX. Mamaya, marami pa yan. CHP, ganun din. So, it could be the bottom, it could signal the bottom of the downtrend. Pero, mahirap itong i-trade.
Yan ang sabi ko sa inyo. So, RSI Vantage Point. Coming soon. Ayun ang pinaka-favorite module ko. RSI. Tanongin yung mga ZFTs. Mas paborito ko pa yun sa DARPA. Felix. So, right now, Felix, merong merong ascending triangle doon na maliit na maliit. Is that enough to catapult the price? Siyempre, kapag kaganyan, ang ita-target mo talaga dyan is 100 MA, di ba? Kung ita-target mo yung 100 MA, do not disrespect yung 50 MA kasi minsan ganun eh. Myopia, di ba? Charting, sinabi ko na sa inyo yung charting myopia na sobrang bullish mo, wala ka na pakialam dun sa mga resistances, nabulag ka na. So dito, ito yung next resistance. If matake tong 50 MA, there's a possibility na birahin yung 100. So yung bullish divergence ba na yan, is that strong enough to catapult the price to 100 MA? Yung 100 MA na yan, bababa pa yan. So, pwedeng hindi natin alam kung saan magtatagpo yan. Pwedeng dito. Bababa pa siya dyan. Shook! So, pwedeng adjust your TP. Yan. Yan. Diba? Uy, nag-kiss! Nag-kiss, oh. Ayos, ah. Halik ni Judas. Next on the list, itong rock, buburahin ko na nga. Ayoko ng ganitong setup. Matagal-tagal ko eh. Pero meron tayo kasing Darvas dito, no? This could be your breakout point. Rock, baby. Very deep correction, ano? Rock, baby. And deep. Wow. Deep. Wow. From taas. Uy. Lalim. Ang lalim, bes. First deep correction ni Rock. Kakaibang gumalaw to, no? So, pipili kayo ng ng bet nyo for ito. Sa TVGI, meron din siyang unlike ECP, ito nagsiling din to, pero ito hindi ito nagkaroon ng bounce play na 3-day bounce play. Yung mga bounce plays na 2 days lang. Ito yung una, and then ito yung pangalawa. So, 2-day bounce play. Right now, pwede kang mag-plot dyan ng Darvas box. Oh, nagko-consolidate na to eh, so pwede na natin gamitin yung Darvas method. Next. Fintech. Lumalaban ng bulls, ano? Nasa RSI 70 kasi. Lumalaban, bes eh. Ang weekly ba nito, RSI 70? Uy! Oo nga, no? Kaya lumalaban pala kung hayop na to eh. Ito nag 61.8 intraday no? Intraday paasa ang naganap. And then ito 61.8. Ayun pala yung doon. Support doon the next day. Meron ganitong setup eh. I forgot eh if kung ani ba yun. Yung akala mo tapos na yung pero ito dito banda, parang ganun ko siya nakikita. Akala mo tapos na may mga ganyan, tapos biglang yung mga panghinayupa.